Atensyon, mga senior citizen ng Pilipinas, kung ikaw ay may edad na 60 pataas, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Dahil ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring magbago ng iyong umagang health routine magpakailanman. Marahil ay narinig mo na ang mga katagang, maganda ang bawang para sa puso, pinapababa ng bawang ang kolesterol, o pinapanatiling bata ng bawang ang katawan. Pero alam mo ba na ang paraan at oras ng pagkain mo ng bawang ay kayang baguhin kung paano ito gumagana sa loob ng iyong katawan? Ngayong araw, malalaman mo kung bakit ang pagkain ng bawang bago mag-almusal, sa tamang oras at tamang paraan, ay makatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng puso, blood pressure, enerhiya, at kahit memorya, ayon sa mga tunay na pag-aaral ng mga medikal na eksperto sa buong mundo. Pero heto ang twist, hindi dapat kainin ang bawang ng hilaw, tama yan. Marami ang naniniwala na kapag hilaw, mas malakas daw, kaya mas mabisa. Ngunit para sa mga senior tulad mo, lalo na kung umiinom ka ng maintenance medicines, maaari itong makasama kaysa makatulong. Kaya kung ikaw ay 60 pataas, o may mga magulang o lolo't lola na nasa edad na ito, manatili ka hanggang sa dulo ng video, dahil ipapakita ko sa iyo ang siyentipikong dahilan kung bakit epektibo ang bawang bago mag-almusal. Bakit ang hilaw na bawang ay hindi palaging tama para sa mga senior, kung paano ito ihanda nang ligtas para maprotektahan ang iyong tiyan at puso, at ang step-by-step morning routine na maaari mong simulan bukas. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman kung saan nanonood ang ating gintong Sustansya family, ay type sa comments. Laye! I'm watching from iyong lungsod o probinsya. Halimbawa, Laye. I'm watching from Cebu o Laye. I'm watching from Davao o Laye. I'm watching from Quezon City. At habang nandyan ka na, huwag kalimutang mag-subscribe, itap ang notification bell, at bigyan ng thumbs up ang video na ito para hindi mo ma-miss ang ating lingguhang senior health videos. Kung naniniwala kang ang mga simpleng natural na pagkain ay kayang magbigay ng malaking tulong sa kalusugan, ay type ang via sa comments ngayon, dahil ngayong araw, magugulat ka sa kapangyarihan ng bawang. Ngayon, magsimula na tayo. Maraming tao ang umaabot sa edad na 60 at napapansin ang mga pagbabago. Bumabagal ang katawan, bumababa ang enerhiya, at minsan, kahit simpleng gawain ay nakakapagod na. Tumataas ang blood pressure, naninigas ang mga kasukasuan, at hindi na kasing talas ang memorya tulad ng dati. Normal lang iyan. Dahil habang tayo'y tumatanda, bumabagal din ang galaw ng ating mga organo. Pero heto ang magandang balita, binigyan tayo ng kalikasan ng mga simpleng paraan para manatiling malakas ang katawan. At isa sa pinakamabisang ito ay ang bagay na meron ka na sa iyong kusina. Bawang. Ang bawang ay hindi lang simpleng pampalasa o sangkap sa ulam. Ito ay tinatawag ng mga siyentipiko na functional food, ibig sabihin ay punito ng mga natural na sangkap na aktibong tumutulong sa kalusugan. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutrition, ang bawang ay may higit sa 200 benepisyong compound, kabilang ang mga sulfur-based elements na nagpoprotekta sa puso, lumalaban sa bakterya, at sumusuporta sa maayos na daloy ng dugo. Sa simpleng paliwanag, maliit man ang bawang, malakas ang epekto nito sa katawan. Tinutulungan nitong mag-relax ang mga ugat, binabawasan ang masamang kolesterol, at pinapanatiling malakas ang tibok ng puso. Kaya maraming eksperto ang tumatawag dito na natural protector ng puso. Kung naniniwala kang nararapat bigyan ng dagdag na alaga ang iyong puso sa edad mo ngayon, ay type ang Fayez Heart Health sa comments at sabihin kung saan ka nanonood. Masaya kaming marinig ang mga mensahe mula sa ating mga viewer sa buong Pilipinas. Ngayon, baka itanong mo, bakit kailangang pagtuunan ng pansin ang bawang ngayon? Habang buhay ko na itong kinakain. Narito ang sagot, habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng sustansya. Hindi na natin natutunaw at nasisipsip ang pagkain tulad ng noong tayo'y nasa 30 o 40 pa lang. Kaya kahit matagal ka nang kumakain ng bawang,
maaaring hindi mo na nakukuha ang parehong benepisyo tulad noon, kaya napakahalaga na malaman kung paano at kailan ito kainin. Halimbawa, si Benjamin Lau, isang Filipino-American researcher at may akda ng librong Garlic for Health, ay naglaan ng mahigit 30 taon sa pag-aaral ng epekto ng bawang. Natuklasan niyang hindi lang ito nakatutulong sa kolesterol at blood pressure, kundi pinapalakas din ito ang immune system at pinapabilis ang paggaling ng katawan mula sa sakit. At maraming iba pang pag-aaral, tulad ng mula sa National Center for Biotechnology Information, NIE, ang nagpatunay sa mga resulta na ito. Kaya mga senior, kapag sinasabi namin bawang bago mag-almusal, hindi lang ito basta tip. Ito ay isang timing strategy batay sa kung paano gumagana ang iyong katawan matapos ang buong magdamag na pag-aayuno. Pag-uusapan natin ito ng mas detalyado sa susunod na bahagi. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin sa comments, kumakain ka ba ng bawang sa umaga, tanghali, o gabi? Ay type ang morning, lunch, o dinner sa comments para malaman natin kung ano ang madalas gawin ng ating mga manonood. At kung nakatutulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang magbigay ng thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa lingguhang mga tips sa kalusugan ng mga senior. Ayos! Ngayon na alam na natin kung gaano ka-powerful ang bawang, mas palalalimin pa natin kung bakit ang pagkain nito bago mag-almusal ang tunay na magpapalakas ng epekto nito. Pag-usapan natin kung ano talaga ang sinasabi ng agham tungkol sa bawang, lalo na para sa ating mga senior. Hindi lang ito tungkol sa mga lumang paniniwala o sabi-sabi ng kapitbahay o ni Lola. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mga totoong pag-aaral mula sa mga doktor, nutrisyonista, at universidad sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya makinig mabuti dahil dito natin malalaman ang mga tunay na ebidensya. Isa sa mga pinakaiginagalang na pag-aaral na inilathala sa National Library of Medicine, NCA, ay nagsuri ng 12-dosenang pag-aaral tungkol sa epekto ng bawang sa kalusugan ng tao. Napag-alaman nila na ang bawang ay kayang magpababa ng panganib sa sakit sa puso, magpababa ng blood pressure, magbalanse ng cholesterol, mapabuti ang blood sugar, at makabawas ng panganib ng stroke. Hindi ito mahika, ito ay ang agham sa likod ng mga natural na compound ng bawang, lalo na ang tinatawag na alisin. Ngayon, heto ang nakakaintriga, kapag ang bawang ay dinikdik o hiniwa, doon nabubuo ang alisin ito. Ang nagbibigay ng matapang na amoy at ng healing power ng bawang, tinutulungan ng alisin na mag-relax ang mga ugat ng dugo, pinapabuti ang daloy ng dugo, at gumaganap bilang natural antioxidant na lumalaban sa pamamaga. Napakahalaga nito lalo na sa mga may edad 60 pataas. Sa katunayan, ayon sa isang meta-analysis mula sa Experimental and Therapeutic Medicine Journal, ang mga taong uminom ng aged garlic extract ay nagkaroon ng pagbaba sa kanilang systolic blood pressure ng humigit kumulang 8 millimeters. At sa diastolic pressure ng humigit kumulang 5 mm. Maaaring maliit itong pakinggan, pero para sa isang 65 anyos na may mataas na blood pressure, maaari nitong pag-iba ang kalagayan mula sa borderline papuntang healthy. Kung naniniwala kang ang maliit na pagbabago ay may malaking epekto, ay type ang VIES Health Improvement sa comments at sabihin kung saan ka nanonood. Ngayon, lumipat tayo sa isa pang mahalagang bahagi, ang utak. Isang pag-aaral mula sa University of Missouri ang nakatuklas na ang ilang compound sa bawang ay nakatutulong protektahan ang utak laban sa mga sakit tulad ng Alzheimer's at dementia. Nakita nila na ang mga compound na ito ay nagpapababa ng pamamaga sa utak at tumutulong sa mas maayos na komunikasyon ng mga nerve cells. Ibig sabihin, ang regular na pagkain ng bawang ay makatutulong sa mas matalas na memorya at mas malinaw na pag-isip. Kung gusto mong mapanatiling aktibo at malinaw ang iyong isipan, i-type ang VIES Brain Health sa comments. Ngayon naman, pag-usapan natin ang immunity. Napakahalaga nito, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Ang bawang ay may malakas na antimicrobial at antiviral properties. Tinutulungan nitong palakasin ang natural defense system ng katawan, lalo na
Kung may kasabay na balanseng pagkain, ayon sa isang clinical trial sa Advances in Therapy Journal, ang mga taong uminom ng garlic supplements sa panahon ng taglamig o trangkaso ay nagkaroon ng 63% na mas kaunting colds kaysa sa mga hindi uminom. Kaya kung isa ka sa mga taong madaling sipunin kapag umuulan, baka panahon na para gawing kasama sa umaga ang bawang. Ay share sa comments kung nagamit mo na ba ang bawang para sa ubo o sipon. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Nakakatulong din ang bawang sa cholesterol. Maraming senior ang may problema sa bad cholesterol o RIDA. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng bawang sa loob ng 2 buwan ay kayang magpababa ng zina ng 1.0. 15% at bahagyang magpataas ng ang good cholesterol. Parang binibigyan mo ng daily cleaning ang iyong mga ugat. At heto pa, kakaunti ang nakakaalam na nakakatulong din ang bawang sa buto. Ayon sa The Journal of Nutrition, ang mga kababaihang kumakain ng bawang ng regular ay may mas mataas na antas ng estrogen na tumutulong sa kalakasan ng buto. Magandang balita ito para sa mga senior women na gustong iwasan ang osteoporosis at mapanatiling matuwid ang tindig. Balikan natin saglit ang lahat ng napag-usapan. Pinoprotektahan ng bawang ang puso at pinapababa ang blood pressure, pinipigilan nito ang memory loss at pinapalakas ang utak, pinatatatag ang immune system, binabalance ang cholesterol at pinatitibay ang mga buto. Kung sa tingin mo ay kamangha-mangha ang mga benepisyong ito, bigyan ng thumbs up ang video at i-type ang amazing garlic sa comments. Pero teka muna, may dahilan kung bakit bago mag-almusal ang pinakamabisang oras para kainin ang bawang. Dahil ang oras ng pagkain ng bawang ay may malaking epekto sa kung gaano ito kaepektibo sa iyong katawan. Kapag walang laman ang tiyan, mas mabilis gumana ang mga enzyme na nag-a-activate ng alisin, at mas madali itong nasisipsip ng katawan bago pa maharangan ng ibang pagkain. Isipin mo ang katawan mo na parang kalsada. Kung kakain ka ng bawang bago mag-almusal, para itong pagmamaneho ng maaga sa umaga, walang traffic, maayos ang daloy. Pero kung pagkatapos ng mabigat na pagkain, para itong rush hour, mabagal, barado, o minsan, hindi na umuusad. Ito ang dahilan kung bakit. Si Benjamin Lau, ang Filipino-American researcher na nag-aral ng bawang sa loob ng ilang dekada, ay nagsabi na ang pagkain ng bawang bago mag-almusal ay nakatutulong para gisingin ang internal engine ng katawan. Pinapagana nito ang metabolismo at inihahanda ang sistema mo para sa buong araw. Isang pag-aaral rin mula sa Journal of Medicinal Food ang nagpapatunay na ang mga taong kumain ng bawang nang walang laman ang tiyan ay mas mabilis at mas mataas ang pagsipsip ng benepisyo kumpara sa mga kumain nito pagkatapos ng pagkain. Iyan ay patunay ng agham, hindi lang paniniwala. Kung naniniwala kang ang tamang timing ay kasing halaga ng tamang pagkain, ay type ang timing matters sa comments at sabihin. Kung saan ka nanonood ngayon, maging praktikal tayo. Maraming senior ang nagtatanong, pero umiinom ako ng gamot sa umaga. Pwede pa rin ba akong kumain ng bawang bago mag-almusal? Ang sagot, pero may kaunting pag-iingat. Kung umiinom ka ng maintenance medicine para sa blood pressure, cholesterol, o diabetes, maghintay ng 5 minuto matapos kainin ang bawang bago inumin ang gamot. Binibigyan ito ng oras ang tiyan na magsimulang tumunaw at maiwasan ang iritasyon. Bonus tip, ang pagkain ng bawang sa umaga ay nakatutulong din sa digestion. Pinapagana nito ang mga digestive juices at nakatutulong laban sa kabag o bloating. Karaniwang problema ng mga senior pagkatapos kumain. Uminom ng 1 basong maligamam na tubig pagkatapos kumain ng bawang para maging mas banayad ito sa tiyan. Pero kailangan kong bigyang babala, bagamat malakas ang epekto ng bawang sa walang laman na tiyan. Ang hilaw na bawang ay maaaring masyadong matapang, maaaring magdulot ito ng heartburn o pananakit ng tiyan, lalo na kung may acid reflux o ulcer. Kaya sinasabi namin, bago mag-almusal, pero hindi hilaw. Pag-uusapan natin sa susunod na bahagi kung paano ang pinakaligtas at pinakamabisang paraan ng paghahanda nito.
bago tayo magpatuloy, sagutin muna ito. Kumakain ka ba agad pagkagising, o naghihintay ka muna bago mag-almusal? Ay type ang early kung agad kang kumakain, o late kung naghihintay ka pa. Gusto naming malaman kung ano ang madalas na routine ng ating Gintong Sustansya family. At habang nagtatype ka, mag-subscribe ka na rin kung hindi mo pa nagagawa, dahil sa susunod nating video, ipapakita namin ang iba pang mga morning habits na makatutulong magpababa ng blood pressure ng natural. Ayos na yon na alam mo na kung bakit ang bago mag-almusal ang pinakamainam na oras para kainin ang bawang. Pag-usapan naman natin ang susunod na tanong, bakit hindi dapat hilaw? Dahil maniwala ka. Ang paraan ng paghahanda ng bawang ang nagtatakda kung ito ay makatutulong sa katawan o makasasakit sa tiyan. Ngayon, sagutin natin ang malaking tanong na laging tinatanong ng mga senior kapag naririnig nila ang tungkol sa pagkain ng bawang bago mag-almusal. Bakit hindi raw? Napakahalaga nito. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkain ng hilaw na bawang ang pinakamabisang paraan para makuha ang lahat ng benepisyo nito. At bagamat totoo ito para sa mga mas bata na malakas pa ang panunaw, para sa mga senior, lalo na yung umiinom ng maintenance medicine, ang hilaw na bawang ay maaaring makasama kaysa makatulong. Ipapaliwanag ko kung bakit. Ang hilaw na bawang ay may taglay na compound na tinatawag na allicin na nabanggit na natin kanina. Ito ang pinakamakapangyarihang bahagi ng bawang. Tumutulong ito laban sa cholesterol, impeksyon, at pamamaga. Pero ito ang hindi alam ng karamihan, ang allicin ay napakasensitibo. Kapag pumasok ito sa tiyan, mabilis itong nagre-react sa stomach acid at maaaring magdulot ng irritation, heartburn, o pananakit ng tiyan, lalo na kung marupok na ang lining ng iyong sikmura. Tandaan, habang tumatanda tayo, numinipis at nagiging masensitibo ang ating tiyan. Ibig sabihin, ang bagay na normal noong edad 30 ka pa lang, ay maaaring masyado ng matapang pagdating ng edad 60 o 70. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, ang bahagyang pag-init ng bawang sa loob ng 5 hanggang 10 minuto ay hindi nasisira ang mga nutrisyon nito. Sa katunayan, mas madaling tunawin at mas epektibo pa nga ang ilang sangkap nito. Isa pang pag-aaral sa Phytotherapy Research Journal ang nakatuklas na ang aged garlic extract o bawang na in-ferment at inimbak sa loob ng ilang buwan, ay nananatili pa rin ang mga benepisyo nito, ngunit nawawala ang hapdi sa tiyan. Iyan ang dahilan kung bakit inirekomenda ng mga doktor sa mga matatanda ang paggamit ng aged garlic extract o bahagyang lutong bawang, mas banayad, mas ligtas, at epektibo pa rin. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Simple lang, huwag mong kainin ang bawang na parang candy. Ihanda mo ito ng tama para makuha ang benepisyo ng walang kirot o discomfort. Narito kung paano gawin ito ng ligtas. Hakbang 1. Kumuha ng isang maliit na clove ng bawang. Durugin o tadtarin ng pino. Ito ang magpapalabas ng enzyme na bumubuo ng allicin. Hakbang 2. Iwanang nakababad ng mga 10 minuto para tuluyang mabuo ang allicin. Hakbang 3. Pagkatapos nito, maaari mo itong bahagyang igisa, ihalo sa isang kutsarita ng pulot, o ilagay sa maligambam na tubig. Hakbang 4. Inumin o kainin ito bago mag-almusal, banayad sa tiyan, pero malakas para sa puso. Kung gusto mo naman, pwede ka ring bumili ng aged garlic supplements. Pero siguraduhin na ito ay mula sa mapagkakatiwalaang brand at kumonsulta muna sa iyong doktor bago ito gawing regular. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang maaaring mangyari kung kakain ka ng hilaw na bawang nang walang paghahanda. May mga senior na nakararanas ng hapdi sa dibdib o tiyan matapos kumain ng hilaw na bawang. Ang iba naman ay nagkakaroon ng masamang amoy ng hininga, pagkahilo, o pagsusuka. Karaniwan itong nangyayari dahil masyadong matapang ang mga compound sa hilaw na bawang at maaaring makairita sa sikmura o mabilis makapagpababa ng presyon ng dugo. Tandaan din, ang bawang ay may mild blood thinning effect. Kaya kung umiinom ka ng gamot tulad ng aspirin, clopidogrel, o warfarin, ang sobrang pagkain ng hilaw na bawang ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo.
Iyan ang dahilan kung bakit ayon sa mga eksperto mula sa Webb at Oregon State University Linus Pauling Institute, ang tamang dami para sa mga senior ay humigit kumulang isang clove bawat araw o maliit na dose ng supplement lamang. Kung umiinom ka ng maintenance medicine, itype sa comments ang yes, medicine para malaman ng iba na hindi lang sila ang ganito. Narito naman ang isang smart trick mula sa mga tradisyonal na nutrisyonista. Pagsamahin ang bawang sa kaunting pulot o olive oil. Ang mga healthy fats at natural sugars nito ay nakababawas ng iritasyon habang tinutulungan ang katawan na dahan-dahang maabsorb ang mga benepisyo ng bawang sa maghapon. May ilan ding nagdadagdag ng luya o lemon, at okay lang iyon, basta simple at consistent ang iyong routine. Mabilis na recap, ang hilaw na bawang ay maaaring masyadong matapang para sa mga senior. Ang bahagyang lutong o aged garlic ay mas ligtas at epektibo pa rin. Laging pahingahin ng 1-0 minuto ang dinurog na bawang bago lutuin o ihalo. Pagsamahin ito sa pulot o olive oil para maging banayad sa tiyan. Kung susubukan mo ang safe method na ito bukas ng umaga, itype sa comments ang yes, safe garlic at ilagay kung taga saan ka. Gusto kong makita kung gaano karami sa ating gintong sustansya family ang handa ng magsimula. At kung nakatulong sa iyo ang tip na ito, paki-subscribe, i-like ang video, at i-share ito sa iyong mga kaibigan o magulang. Baka ito na ang simpleng paraan para maprotektahan din ang kanilang puso. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano eksaktong isama ang bawang sa iyong morning routine, step by step, para makuha mo ang lahat ng benepisyo nito ng ligtas at epektibo. Mga mahal kong Philippine seniors, ngayong alam nyo na kung bakit epektibo ang bawang at kung paano ito ihanda ng ligtas. Pagsama-samahin na natin lahat sa isang simpleng morning routine na maaari ninyong simulan bukas ng umaga. Napakahalaga ng bahaging ito dahil ang mga healthy habit ay gumagana lang kapag ginagawa ng tuloy-tuloy. Hindi mo kailangang baguhin agad ang buong lifestyle mo, sundin mo lang ang mga madadaling hakbang na ito tuwing umaga. Kunin mo na ang iyong notebook o cellphone, dahil gusto kong isulat mo ito bilang iyong gintong sustansya garlic morning routine. Hakbang 1, simulan ang araw ng tamapagkagising mo, huwag munang kumain o uminom ng kape agad. Una, huminga ng malalim. Iunat ang iyong mga braso, at uminom ng isang basong maligamgam na tubig, hindi masyadong mainit, hindi malamig. Ito ay gisingin ang iyong panunaw, tumutulong mag-flush ng toxins na naipon habang natutulog ka, at inihahanda ang tiyan para tanggapin ang sustansya mula sa bawang. Kung ginagawa mo na ito araw-araw, itype sa comments ang yes, warm water at sabihin kung taga saan ka. Hakbang 2, ihanda ang iyong bawang. Kumuha ng isang maliit na clove ng bawang, sapat na ang isa lang, balatan ito. Tapos durugin o tadtarin ng pino. Mahalaga ang pagdurog dahil dito lumalabas ang allicin, ang compound na nagbibigay ng lakas sa bawang. Pagkatapos durugin, pahingahin ito ng 1-0 minuto. Sa panahon ng paghihintay na ito, nabubuo ng buo ang allicin, huwag itong laktawan. Dahil dito nagyayari ang e-magic, habang naghihintay, maaari kang manalangin, mag-unat, o magdilig ng halaman. Hakbang 3, gawing banayad at epektibo. Pagkatapos ng 1-0 minuto, may 2 kang pagpipilian. Opsyon A. Bahagyang igisa ang bawang sa maliit na kawali na may patak ng olive oil o 1 kutsarang tubig, ilang segundo lang, sapat para mawala ang tapang pero manatili ang sustansya. Opsyon E. Ihalo ang dinurog na bawang sa isang baso ng maligamgam na tubig na may 1 kutsarita ng pulot honey. Haluin mabuti at inumin ng dahan-dahan. Parehong ligtas at maganda para sa mga senior. Kung gusto mo ng banayad na lasa, piliin ang honey version. Kung gusto mo ng mas malinamnam, piliin ang bahagyang lutong. Alin ang susubukan mo bukas? Honey o cooked? Itype ang sagot mo sa comments sa ibaba. Hakbang 4, maghintay bago mag-almusal. Pagkatapos mong inumin o kainin ang iyong bawang, maghintay ng mga 5 minuto bago mag-almusal o uminom ng gamot. Ang maikling pahinang ito ay nagbibigay oras sa bawang na magsimulang matunaw at binabawasan ang posibilidad ng iritasyon.
Kung umiinom ka ng maintenance medicine, ihanda mo na ito habang naghihintay, ayon sa mga doktor. Ang 5 minutong pahinga ay nakakatulong mag-balance ng stomach acid at naiiwasan ang minor side effects. Hakbang 5, kumain ng masustansyang almusal. Ngayon ay oras na ng almusal, pero panatilihing magaan at balance. Narito ang ilang masustansyang Filipino senior breakfast ideas. Oatmeal o champorado gamit ang skim milk. Isang nilagang itlog o piraso ng isda, isang hiwa ng saging o papaya para sa potassium at syempre, ang maligamba mong garlic mixture. Kaninang umaga iwasan ang mga processed meats tulad ng longganisa, tocino, o instant noodles. Maaari nitong sirain ang mabuting epekto ng bawang dahil sa sobrang sodium at taba. Kung naniniwala kang healthy breakfast katumbas equals healthy body, i-type sa comments ang VAES healthy breakfast. Hakbang 6. Magdagdag ng banayad na paggalaw pagkatapos kumain, maglakad ng 5 hanggang 10 minuto, kahit paikot lang sa bahay o bakuran. Nakakatulong ito sa sirkulasyon ng dugo at pinapagana ang mga nutrisyon na iyong tinanggap. Ang bawang ay pinapaganda ang daloy ng dugo. At ang banayad na paggalaw ay tumutulong para tuloy-tuloy ang sirkulasyon. Perpektong kombinasyon para sa malusog na puso. Kung naglalakad ka na tuwing umaga, i-type sa comments ang VAES morning walk at sabihin kung ilang minuto ka karaniwang naglalakad. Hakbang 7, maging consistent, tuloy-tuloy. Gawin ito araw-araw sa loob ng 3 linggo. Karamihan sa mga senior ay nakakaramdam ng unti-unting ginhawa, mas magaang ang katawan, mas maayos ang panunaw, mas maraming enerhiya, at minsan, bumababa pa ang blood pressure. Pero tandaan, ang sikreto ay consistency. Ang bawang ay hindi instant miracle, kundi isang banayad na pang-araw-araw na katuwang sa kalusugan. Maaari ka ring magpahinga ng 1 o 2 araw kung medyo sumakit ang tiyan. Makinig palagi sa iyong katawan. Mabilis na recap ng garlic before breakfast routine. 1. Uminom ng maligambam na tubig pagkagising. 2. Durugin ang 1 clove ng bawang at pahingahin ng 0 minuto. 3. Igisa ng bahagya o ihalo sa honey at maligambam na tubig. 4. Maghintay ng 5 minuto bago kumain o uminom ng gamot. 5. Kumain ng magaan, masustansyang almusal. 6. Maglakad o mag-stretch ng 5, 0 minuto. 7. Gawin ito araw-araw para sa pinakamagandang resulta. Kung handa ka nang simulan ito bukas ng umaga, i-type sa comments ang VAES starting tomorrow. At kung balak mong iturong routine na ito sa iyong asawa, magulang, o mga kaibigan, i-type ang sharing this. Tulungan natin na kumalat ang kalusugan sa bawat pamilyang Pilipino. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang thumbs up, at i-share ang video para ipakita sa YouTube na mahalaga sa iyo ang natural at ligtas na kalusugan. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung ano ang dapat asahan pagkatapos ng ilang linggong pagsunod sa routine na ito, at kung anong mga senyales ang dapat bantayan para manatiling ligtas at epektibo. Ngayong alam mo na kung paano isama ang bawang sa iyong umaga, pag-usapan naman natin kung ano ang mangyayari pagkatapos, kung ano ang maaari mong maramdaman pagkalipas ng ilang linggo, at kung anong mga senyales ang dapat bantayan upang manatiling ligtas at epektibo ito para sa iyo. Kapag sinimulan mo ang bawang bago mag-almusal routine, tandaan, hindi ito instant na gamot, isa itong natural na katuwang na dahan-dahang tumutulong sa katawan araw-araw, kaya huwag magmadali. Ang mga pagbabago ay maaaring mabagal, pero totoo at suportado ng siyensya. Narito ang karaniwang nararanasan ng karamihan. Pagkalipas ng 1 linggo mapapansin mong mas magaan ang panunaw. Maraming senior ang nagsasabing mas kaunti ang kabag o bloating pagkatapos kumain. Tumutulong ang bawang na pasiglahin ang digestive enzymes sa tiyan, kaya mas mahusay ang pagtunaw ng pagkain. Kung naramdaman mo na ito, i-type sa comments ang VAES, better digestion at sabihin kung ilang taon ka na, pagkalipas ng 2 o 3 linggo. Maraming senior ang nakakapansin ng mas matatag na enerhiya sa buong araw. Ang bawang ay sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo, kaya mas maraming oxygen at nutrisyon ang umaabot sa utak at kalamnan.
May ilan pa ngang nagsasabing mas gising at alerto sila pagkatapos ng kanilang morning garlic routine. Pagkalipas ng isang buwan maaaring mapansin mo na ang mas malinaw na resulta. Lalo na kung regular mong sinusukat ang blood pressure o cholesterol mo sa isang pag-aaral na inilathala sa New Journal of Nutrients, napag-alaman na ang aged garlic extract ay nakatutulong magpababa ng blood pressure ng mga 8.0 mm, katulad ng epekto ng ilang mild na gamot, kaya tinatawag ito ng ilang doktor na natural supplement para sa kalusugan ng puso. Kung nag-check ka ng blood pressure sa bahay, isulat sa comments, kumusta ang reading mo ngayon? Halimbawa, 120 paghahati 80 mula sa Cavite, o 130 paghahati 85 mula sa Iloilo. Tingnan natin kung paano sabay-sabay gumaganda ang kalusugan ng ating gintong sustansya community, kung ipagpapatuloy mo sa loob ng ilang buwan sa tuloy-tuloy na paggamit, ang bawang ay nakatutulong upang panatilihing malambot at malusog ang mga ugat at arterya, palakasin ang immune system, bawasan ang dalas ng sipon o trangkaso, pabutin ang memorya at konsentrasyon, at mapaganda ang tulog dahil mas epektibo ang sirkulasyon ng oxygen sa katawan. Ang mga benepisyong ito ay bunga ng pagiging consistent, ngunit tulad ng lahat ng natural na paraan, dapat din tayong mag-ingat dahil malakas ang bawang. Narito ang mga senyales na dapat bantayan. Isa, kung nakakaramdam ka ng hapdi sa tiyan o lalamunan, maaaring masyadong matapang ang bawang mo, lutuin ito ng bahagya pa, o dagdagan ng pulot o maligamam na tubig. 2, kung bumababa ng sobra ang blood pressure, o nahihilo ka kapag tumatayo, maaaring masyadong epektibo ang bawang kasabay ng maintenance medicine, ipaalam agad sa doktor. Dahil maaaring kailangang baguhin ang dosage ng gamot. 3, kung umiinom ka ng blood thinners tulad ng aspirin, warfarin, o clopidogrel, tandaan, natural na pampalabnaw ng dugo ang bawang, huwag sosobra, sapat na ang 1 clove sa isang araw. 4, kung may nakatakdang operasyon o bunot ng ngipin, ihinto muna ang pagkain ng bawang 1 linggo bago nakababawas ito sa panganib ng labis na pagdurugo. 5, kung may acid reflux o ulcer ka, iwasan ang hilaw na bawang. Pumili ng bahagyang lutong. Bawang o mga pagkaing may halong bawang na niluto, hindi ito para takutin ka, kundi para protektahan ka. Sa gintong sustansya, naniniwala tayo sa matalinong natural health. Kung naranasan mo na ang alinman sa mga ito dati, itype sa comments ang yes, felt this, para makapagbahagi tayo ng karanasan at solusyon. Paano ko malalaman kung gumagana talaga ang bawang sa akin? Madali lang, makinig sa katawan mo. Kung mas magaan ang pakiramdam, mas maayos ang tulog, o mas stable ang blood pressure, ibig sabihin gumagana na ito. Pero kung nahihilo, masakit ang tiyan, o naiirita ang lalamunan, pahiwatig iyon na kailangan mong bawasan o magpahinga muna. Ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa dami ng ginagawa mo, kundi sa kung ano ang tama para sa katawan mo. Mga dapat tandaan, asahan ang dahan-dahan pero tuloy-tuloy na pagbabago. Mas magandang panunaw, enerhiya at sirkulasyon. Maging alerto sa mga hindi pangkaraniwang sintomas, mag-adjust kung kinakailangan. Ang bawang ay ligtas, basta't may tamang dami at consistency. Palaging kumonsulta sa doktor kung umiinom ng maintenance medicines. Kung naniniwala ka na prevention is better than cure, itype sa comments ang yes, prevention, at sabihin kung saan ka nanonood. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, pindutin ang notification bell, at bigay ng thumbs up para patuloy kaming makagawa ng mga edukasyonal na video para sa ating mga senior. Ngayon na alam mo na kung ano ang aasahan at paano manatiling ligtas, lumipat tayo sa huling bahagi, ang buod at panawagan sa aksyon. Gintong Sustansya Family, congratulations! Kung narating mo na ang bahaging ito, ibig sabihin totoong inaalagaan mo ang iyong kalusugan, puso at kinabukasan. Ngayon, balikan natin ang pinakamahalagang aral mula sa video na ito. Ang bawang ay hindi lang pampalasa, ito ay likas na gamot mula sa kalikasan. Nakakatulong itong pababa ng blood pressure, magbalanse ng cholesterol, palakasin ang immune system,
at suportahan ang utak at buto habang tumatanda. Pero tandaan, hindi lang sa pagkain ito nakasalalay, kundi sa tamang paraan at oras ng pagkain. Ang pagkain ng bawang bago mag-almusal, sa walang lamang tiyan, ay nakatutulong para mas absorb ng katawan ang mga healing compounds nito. Pero tandaan, huwag hilaw para sa mga senior, mas ligtas kung bahagyang niluto, aged garlic, o hinalo sa pulot, para makuha pa rin ang benepisyo ng hindi nasasaktan ang tiyan. Kung may natutunan kang bago ngayon, itype sa comments ang VAS, Niri Knowledge. Narito muli ang garlic before breakfast routine. 1. Uminom ng maligambam na tubig pagkagising. 2. Durugin ang 1 clove ng bawang at pahingahin ng 0 minuto. 3. Igisa ng bahagya o ihalo sa honey at maligambam na tubig. 4. Maghintay ng 5 minuto, pagkatapos ay kumain ng masustansyang almusal. 5. Maglakad o mag-ehersisyo ng kaunti. 6. Ulitin araw-araw. Simple lang, hindi kailangan ng mamahaling supplement, natural na paraan na alam na ng katawan mo. Kung handa ka nang simulan bukas ng umaga, itype ang VAS starting tomorrow. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik sa video at ibahagi ang resulta. Mas magaan ba ang pakiramdam mo? Mas maayos ba ang tulog? Bumaba ba ang blood pressure mo? Ibahagi sa comments, dahil kapag nagbabahagi ka, nakaka-inspire ka rin ng iba. Kung plano mong ipakita ang video na ito sa iyong asawa, magulang, o kaibigan, itype sa comments ang sharing this. Tulungan nating maikalat ang kalusugan sa buong Pilipinas. At syempre, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang notification bell, at bigyan kami ng thumbs up para makarating ang mensaheng ito sa mas maraming senior na nangangailangan. Sa Gintong Sustansya, naniniwala kami na bawat Pilipinong senior ay karapat-dapat sa mahabang, malakas, at masayang buhay. Ang mga likas na pagkain tulad ng bawang ay regalo ng Diyos at ng kalikasan. Paalala na minsan, ang simpleng bagay sa ating kusina ay siyang may pinakamalaking tulong sa ating kalusugan. Kaya magpangako tayo ngayon. Simula ngayon, gagawin nating espesyal ang bawat umaga, panahon para alagaan ang ating puso, katawan, at kinabukasan. Dahil gaano ka man katanda, hindi pa huli para magsimula. Kung naniniwala ka na ang kalusugan ay tunay na kayamanan, itype sa comments ang VAS, Gintong Kalusugan. Ang ibig sabihin nito, golden health, at yan mismo ang gusto naming maranasan ng bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Ito po ang Gintong Sustansya, ang inyong kasama sa natural na kalusugan para sa mga senior, manatiling malakas, mapagpasalamat, at maging gintong malusog. Kita-kits sa susunod na video, at tandaan, bago mag-almusal pero hindi hilaw.